Pupunta lang tayo sa Google. Then, isearch natin ang VFS Global Japan Philippines. Siguraduhin lang na official VFS Global website ang i-open natin. Pag nasa website na kayo, i-click natin ang Apply for a Visa. Makikita ninyo dito ang step-by-step guide at iba pang importanteng information tungkol sa visa application. Next, punta tayo sa Book an Appointment tab. Then, i-click ang Book Now. Dito na tayo magsisimulang mag-register at mag-book ng appointment. Pagkatapos, mariredirect kayo sa login page. Kung first time ninyong mag-a-apply at wala pa kayong account, i-click lang ang I don't have an account sa baba. Sundan lang ang registration process at i-fill out ang mga required information hanggang makagawa kayo ng account. Account na ako, magla-login na lang ako para maipakita ko sa inyo kung ano ang makikita ninyo after successful registration. So nakasave na ang email at password ko sa browser kaya hindi ko na kailangan i-type ulit tuwing magla-login ako sa VFS portal. Pag nakapag-login na kayo, mapupunta kayo sa dashboard. Dito makikita ang appointment details. Since dalawa kaming applicants ng daughter ko, may group reference number kami. At sa applicant section, makikita rin ang pangalan naming dalawa. Ngayon, i-click natin ang Start New Booking para maipakita ko kung ano ang mga kailangang i-fill out. Sa Application Center, piliin lang kung aling VFS branch ang pinakamalapit sa inyo. So sa case namin, dito sa Makati. Sa appointment category, piliin ang visa category na applicable sa inyo. So sa amin, tourism ang purpose, kaya tourism din ang pinili naming subcategory dahil iyon lang yung pinaka-applicable sa application namin. Pagkatapos ninyong ma-fill out ang tatlong ito, ilalabas na ang earliest available appointment slot. So, piliin nyo lang ang date na available at convenient para sa inyo, then i-click ang continue. So, sa next page, may makikita kayong warning message at countdown timer. So, hintayin nyo lang itong matapos. Pagkatapos, ay i-confirm o i-fill out ulit yung mga required details sa page na to. Kapag okay ng lahat, i-click ang save. So, hindi ko na muna maitutuloy ang next steps dahil may existing appointment na ako. Pero sa susunod na tabs, makikita ninyo yung book appointment. So, pili lang kayo ng appointment date at time. So, services tab, makikita nyo ang breakdown ng mga babayaran at ang available payment methods o yung mode of payment. Tapos, sa review tab, i-double check nyo lang kung tama ang lahat ng impormasyon bago nyo i-confirm yung booking. So, dahil hindi ko naman maipapakita itong tatlong steps na to, so balik tayo sa dashboard. So, i-click lang ang My Account sa taas, tapos makikita nyo dito yung dashboard, then Manage Appointment. So, makikita nyo dito yung complete details ng appointment ko. So, dito sa appointment details, makikita nyo dito yung appointment date. So, sa amin, July 13, 2026. So, kahapon lang siya. Kasama na rin yung address sa Ayala Circuit Makati. So, may option din dito kung gusto nyong i-reschedule ang appointment, i-print yung appointment letter, or i-resend ang confirmation email. Sa applicant details naman, makikita niyo yung pangalan ng applicant. So, yung name ko, pati yung name ng daughter ko, yung passport number namin, yung birth date, yung email address, contact number, at yung nationality din. Sa services section naman, makikita ninyo dito yung mga services na in-avail nyo. So, sa amin, pinili namin yung Premium Lounge. So, ang bayad namin ay 3,000 per applicant, plus yung 800 VFS service fee. So, total per applicant is 3,800. So, sa aming dalawa ng daughter ko, 7,600 yung total naming binayara. So, dun sa 3,000, so kasama na rin dyan yung mga photocopy. So, meron dyan pa-juice, pa-kape. So, makikita nyo naman dun kapag clinic nyo yung 3,000 kung ano yung inclusions niya. So, kung gusto ninyong makatipid, pwede naman kayong mag-book ng regular appointment dahil mas mura yon. Pero, based sa experience namin, at saka nagtanong kasi ako sa VFS, mabilis talagang maubos ang regular appointment slots. Tapos, nung nag-online booking ako, hindi ako makapag-proceed. So, wala akong choice kundi i-click na lang yung Premium Lounge since yun lang naman yung available nung time na
online booking ako. Kaya ang advice ko, kung naka-ready naman na lahat ng requirements nyo, so bago kayo mag-book, para once may available slot or mag-online booking na kayo, makakakuha kayo ng regular. So, mas makakamura kayo doon. So, I hope nakatulong ang tutorial na ito. Kung may mga questions kayo tungkol sa Japan visa application or VFS process, so i-comment ko lang sa baba. So, next naman nating ipapakita yung iba pa naming requirements na ipinasa para sa application namin for visa. So, ito naman ang sample ng Japan visa application form at ang tamang paraan ng pag-fill out nito. So, make sure na hindi siya handwritten. So, pwede nyo ring i-download ang blank application form na ito mismo sa VFS Global website. So, magdala rin ng isang ID picture bawat applicant na kuha within the last 6 months. So, make sure lang na tama yung photo size na nakalagay sa application form. Paalaala lang, huwag i-staple ang picture sa form. So, i-glue lang or i-paste lang natin dun sa mismong form. Tapos, kung minor ang applicant, ang legal guardian na kasama sa travel lang ang pipirma sa signature portion. So, sa tabi ng signature, ilagay lang dun yung signed by mother or signed by father. So, depende kung sino yung pumirma. And then, dapat A4 size yung papel na ating gagamitin. Next, let's talk about the passport requirements. So, para sa applicant, siguraduhing valid ang passport mo. Although walang official minimum validity requirement ang Japan, highly recommended na at least 6 months pa ang validity ng passport from your intended travel date para maiwasan ang anumang issues during your trip. Kung malapit nang mag-expire ang passport, mas okay mag-renew muna bago mag-apply ng visa. I-xerox mo ng colored yung page na may picture at may signed signature. So, for clarification lang, di ako nag-sign sa passport ng anak ko na toddler kasi sabi ng receptionist, okay lang naman daw na walang signed. And then, wag nyo munang lagyan ng plastic protector ang mga passport nyo kasi for sure ipapaalis din yon. So, for ex-trainees, so katulad ko, dating technical intern trainee sa Japan, gamitin yung current valid passport mo sa visa application. Pero kung nasa old passport mo ang previous Japan visa na may landing permission sticker o entry and exit stamps, dalhin mo yung lumang passport. Then, i-xerox mo din ng colored lahat ng pages na may stamps from work mo sa Japan dati. So, makakatulong ito bilang proof ng previous travel history mo sa Japan since meron ka rin namang if you fill out doon sa application form mo na previous travel history. So, sa case ko, nakip ko pa naman lahat ng residence card ko na na-issue sa akin sa Japan mula 2018 until 2021 na nag-work ako doon. So, sinirox ko lang din yung lahat sa in colored tapos isinama sa sinubmit ko. So, for reference lang, dapat yung mga papel na gagamitin is A4 size lahat. So, next naman ay ang PSA documents. So, kailangan mong mag-submit ng original PSA birth certificate ng lahat ng applicants. Sa case namin, sinubmit ko yung PSA birth certificate ko, sa anak ko, sa husband ko, pati na rin ang PSA marriage certificate namin. So, take note, dapat ang PSA certificates na isasubmit ay issued within the last 1 year dahil check din ito ng VFS kung valid pa ang document. So, sa experience namin, valid pa ang PSA birth certificate ng anak ko. Pero, yung sa amin ng husband ko, pati na rin yung PSA marriage certificate namin is hindi na. So, kailangan kong kumuha ng bagong copies. So, paano ako nakakuha ng PSA documents on the same day? So, bago ako umalis ng VFS, humingi muna ako ng return stub sa receptionist. So, sinabi ko na susubukan ko lang makakuha ng bagong PSA documents bago mag 2 p.m. at ibabalik ko para maisubmit ko agad ang kulang. So, again, isa pala ito sa mga advantages kapag naka-premium lounge ka. So, kung mangyayari din ito sa inyo, ang gawin nyo lang is pumunta kayo sa Tower 1 ng Ayala Circuit Makati. So, katabi lang ito nung building ng VFS. So, pasok kayo dun sa Shopwise, dumiretso lang kayo, tapos hanggang dulo, so nandun yung exit.
So, pagkatapos nun, may makikita kayong dalawang escalator. So, pwedeng mag-escalator or pwede ka ring mag-elevator. So, akyat kayo sa 5th floor. So, makikita nyo doon yung NBI and then yung katabi nun is yung PSA Makati Center branch. So, actually, hindi sila tumatanggap ng walk-in pero may exception. So, pagdating nyo doon, makiusap kayo kay Kuya Guard ng maayos at sabihin na urgent ang request nyo dahil kailangan nyo ito para sa inyong Japan visa application. So, meron dong barcode, i-scan nyo lang yon, mag-book kayo online ng PSA appointment. So, it doesn't matter kung ubos na yung slot for that day, basta mag-book kayo. And then, ipakita nyo kay Kuya Guard yung VFS appointment letter bilang proof na galing kayo sa VFS at kailangan nyo ng documents for visa processing kasi hindi na valid yung PSA na dala ninyo. So kapag na-approve kayo ni Kuya Guard, ipapa-photocopy niya yung VFS appointment letter pati na rin yung PSA online appointment nyo ay ipapa-print niya. So, ano na nga ba ang sunod na gagawin? So, kapag kumpleto na ang photocopy, pati na rin yung printout, so pwede na kayong pumasok dun sa pinaka-branch. Tapos, mag-fill out kayo dun sa form. So, yung white is for PSA birth certificate and then yung pink na papel is for PSA marriage certificate. So, kapag mag-fill out kayo, i-double check nyo lahat kung tama yung mga details. And then, after nyo mag-fill out, bumalik kayo kay Kuya Guard kasi bibigyan niya kayo ng referral slip with sign niya. So, after niya mabigyan kayo ng referral slip, dumiretso kayo sa public assistance window. So, doon, i-check ni ate yung lahat ng documents na dala ninyo, yung fill outan nyo, yung appointment letter from VFS, pati yung online booking nyo. Pati na rin yung referral slip ni Kuya Guard. I-present mo din dito yung ID mo. So, sa akin, national ID. Tapos, since nasa akin naman yung humid ID ng husband ko, so yun lang din yung present ko dito sa public assistance window. Tapos, kapag okay na yon, susulatan ni ate yung online appointment na with proof of urgency. Then, pwede na kayo makapag-proceed sa screening window. So, sa screening window, hindi naman na sila nahingi ng Xerox ng ID mo, tsaka ng ID ng asawa mo, pati authorization letter, kasi married naman na kayo. So, ang ipapakita nyo lang doon is yung fill outan nyo, VFS appointment letter, and then yung online. And then, kapag okay na kayo doon, punta kayo doon sa isang Kuya Guard sa may queuing number for payment. And then, kapag tinawag na kayo, magbayad lang kayo ng payment. So, kung ilan yung documents nyo, so i-times nyo lang yon sa mga fees na ipa-flash ko dito. So, after nyo mag-payment, so na-issuehan na kayo ng another queuing number para naman sa releasing, hintayin nyo lang matawag yung number nyo, tapos i-release na yon sa inyo. So again, kailangan before 2 PM is makahabol kayo sa VFS para ma-submit yung mga laking documents. So paano kung hindi kayo umabot sa VFS? Ano yung gagawin? So kung hindi kayo umabot ng 2 PM, okay lang naman. Pero bumalik pa rin kayo doon sa VFS, i-inform nyo si receptionist na babalik kayo sa ibang araw para i-submit yung lacking requirement. So, open naman sila until 4 PM. So, bibigyan niya ulit kayo ng isa pang return stub, pero dapat yung pagbalik nyo is may specific date kasi ino-note din nila yon. So, again, wala naman kayong babayarang panibagong service fee pag magsasubmit na kayo ng lacking documents. Next naman ay ang travel itinerary sa Japan. So, sa date column, ilalagay nyo lang doon kung ilang days kayo mag-stay doon. So, mag-start kayo ng arrival date nyo sa Japan hanggang sa departure date pabalik ng Pilipinas. Sa activity plan naman, ilagay nyo lahat ng plano nyong gagawin every day. So, hindi naman kailangan sobrang detailed. So, ang importante lang naman doon ay makita ng embassy na may maayos kayong travel plans habang nasa Japan.
So, next naman ay ang contact person. So, sa case namin, ang husband ko ang nilagay ko dahil siya rin ang guarantor at inviting person namin. And then, sa accommodation, so sa apartment ng husband ko, kami mag-stay. So, yun yung nilagay kong address. Pero kung sa hotel naman kayo mag-stay, lagay nyo lang yung pangalan ng hotel, yung contact number, pati na rin yung complete address ng hotel kung saan kayo nakabook. So, dito naman sa cover letter or yung purpose of travel, so nagsubmit lang ako ng simpleng letter explaining the purpose of our trip. So, nilagay ko lang purpose ng family namin, which is for tourism at bilang advance birthday gift na rin sa anak namin. So, sinabi ko na rin na gusto naming mag-Japan at ma-experience na ang anak ko ito dahil ito yung magiging first international travel experience niya. So, dahil love namin ang Japan at pareho rin kaming may magandang personal experience doon. So, in-explain ko rin na short stay lang ang visit namin at ang main purpose ay talagang pagbisita lang sa husband ko. So, lastly, binanggit ko rin na currently enrolled ang anak ko sa school sa Philippines. So, kailangan talaga namin bumalik pagkatapos ng bakasyon. So, simple lang yung cover letter. So, yung goal lang nito is malinaw na maipaliwanag ang purpose ng travel nyo at maipakita na temporary visit lang talaga yung pagpunta niya sa Japan. Next naman ay ang Certificate of Enrollment at School ID ng toddler. So, kung enrolled na yung anak nyo sa school, so magandang mag-submit din ng Certificate of Enrollment and photocopy ng school ID kung meron man. Pero sa case kasi namin, nag-submit lang ako ng Certificate of Enrollment dahil wala pa namang school ID yung anak ko. So, hindi naman siya required sa lahat ng applicant. So, makakatulong lang kasi ito bilang supporting document para ipakita na currently enrolled talaga yung bata sa school sa Pilipinas at inaasahang babalik siya pagkatapos ng bakasyon. So, kung wala namang school ID ang inyong anak, so okay na yon yung Certificate of Enrollment kasi may dry seal naman yan ng school. So, first, gumawa ako ng draft ng invitation letter. So, sinend ko lang yun sa husband ko via messenger para i-print niya and then pirmahan. So, para lang din itong cover letter, kung matatanda nyo dun sa una kong sinabi na gumawa ako ng cover letter, stating ko ano yung purpose ng travel namin. So, sa kanya naman, ito yung counterpart. Invitation letter na galing sa inviting person sa Japan. So, explaining kung bakit niya kami ini-invite. So, kung kailangan nyo ng guide sa paggawa ng letter, pwede naman kayong magpatulong sa ChatGPT. Free lang din naman yon. So, ginawa ko rin yon. So, tinailor ko lang yung letter na yon sa situation namin. So, sa letter, ilagay nyo lang yung trabaho ng husband nyo sa Japan, company, kung saan siya nagtatrabaho, gaano na siya katagal doon, at kung anong visa ang hawak niya. So, sa case namin, kung siya rin yung guarantor, ilagay din kung siya ang sasagot sa lahat ng travel expenses. So, pwede ring banggitin yung mga documents na ipapadala niya bilang support sa inyong application. So, wag din kalimutang ilagay na short stay lang inyong visit at babalik kayo sa Pilipinas pagkatapos ng bakasyon. So, in-emphasize namin siya dun sa letter. And then, sa dulo ng letter, ilagay yung pangalan, email address, contact number sa Japan, company name, at job position ng husband nyo, then signan. So, dahil ako lang din yung gumawa ng letter, pwede nyo rin namang gawin para hindi na mag-draft pa ng letter kung sino man yung inviting person nyo sa Japan. Tapos, kailangan original copy yung ipapadala sa inyo. Tapos, yung invitation letter, letter of guarantee, and list of applicants naman, madadownload nyo siya sa VFS website. So, fill out nyo lang yung mga forms. And then, kung dalawa naman kayong applicants katulad namin, kailangan nyo mag-provide at mag-fill out ng list of applicants bilang attachment para dun sa invitation letter at letter of guarantee. So, lagay nyo lang dun na yung name nyo, kung mother, tapos yung anak, take note lang din na hindi kailangan pirmahan yung downloadable VFS forms na ito. So, wag din handwritten, dapat computer type, at lahat dapat ay nakaprint sa A4 size paper. Next naman ay yung mga documents na ipapadala ng inyong guarantor at inviting person.
Sa case namin, iisang tao lang ang guarantor at inviting person, which is ang husband ko. So, ang mga ipinadala niya ay colored photocopy ng kanyang passport, SSW1 visa na nakalagay sa passport, entry at exit stamp, so katunayan lang to na nag-exit siya sa Philippines at nag-entry sa Japan, residence card, so front and back, my number card, front and back. So again, lahat ng photocopies ay dapat colored para malinaw ang details ng bawat document. Pinapirma ko rin ang husband ko ng 3 signatures sa bawat document para lang handa na kung sakaling kailanganin sa processing. So again, siguraduhin ding malinaw at readable ang lahat ng photocopies bago ipadala para maiwasan ang anumang delay sa visa application. Next naman ay ang mga original documents na kailangang ipadala ng inyong guarantor at inviting person sa Pilipinas. Sa case namin, since ang husband ko nga ang guarantor at inviting person, siya ang nagpadala ng mga original documents na ito. Una ay ang residence certificate, pangalawa, income tax certificate, and yung pangatlo is latest tax certificate. So, itong tatlong documents na to ay makukuha sa City Hall o Municipal Office kung saan nakarehistro o nakatira yung guarantor sa Japan. So, kasama rin pala sa ipapadala ang original bank certificate. So, syempre, sa bangko nyo siya kukuhanin. So, take note, lahat ng documents ay kailangang original dahil original copies ang hinihingi ng VFS. At reminder lang, huwag niyong i-staple, sulatan o lagyan ng kahit anong markings ang mga original documents para manatili silang maayos pagdating sa VFS. Again, siguraduhin maipapadala ito ng maaga para hindi kayo ma-delay sa inyong visa application. Next naman ay ang iba pang supporting documents na ipinadala ng husband ko. Kasama rito ang clear photocopy ng latest employment contract. Karaniwan, nagbibigay ang employer ng bagong copy nito tuwing nagre-renew ng residence card at visa sa Japan. So, nag-submit din kami ng photocopy ng Overseas Employment Certificate o Balik Manggagawa Certificate ng husband ko. Yung una niyang pagpunta sa Japan at yung latest niya nung nagbakasyon siya dito sa Pilipinas. So, last December lang yun. So, bali, dalawang balik manggagawa certificate ang ipinasa ko din. Pero, parehong photocopy. Kasama rin ang certificate of attendance ng kanyang pre-departure orientation seminar or yung PIDOS mula dun sa agency niya bago siya pumunta ng Japan. So, hindi man ito required sa lahat ng applicants, nag-submit na lang din kami ng mga documents na yon bilang additional supporting documents. So, para mas mabilis ang delivery, pinadala niya lahat ng documents sa Pilipinas gamit ang EMS. So, sa case namin, July 1 niya pinadalang documents mula Japan at July 7 naman namin ito natanggap sa Pilipinas. So, Tuesday yon. So, kung susumahin mo, bali 5 working days lang or 5 business days lang, nakarating na siya dito sa Pilipinas. For clarification lang din po, wala po akong work dito sa Philippines, kaya hindi ako nag-submit ng sarili kong bank certificate at wala rin akong income tax return na ipinasa. Lahat po ng financial documents ay galing sa husband ko dahil siya ang aming guarantor at inviting person. At lahat ng mga documents na nabanggit ko dito sa vlog na to, iyon po mismo ang mga requirements na isinubmit namin sa VFS. Sana ay nakatulong ang video na ito sa inyong Japan visa application. So, thank you so much for watching.